Nagpahayag ng suporta ang Metro Manila Council sa layunin ng street parking ban sa planong ipatupad ng Department of Interior and Local Government para maibsan ang mabigat na trapiko. Pero may agam-agam sila kung total ba o ang pagpapatupad lalo na sa inner at tertiary roads na hindi naman masyadong matao. Kaugnay niyan at iba pang isyu makakausap natin si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor Zamora. Magandang tanghali, Sheryl. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Mayor, aminado kayo na maaaring maging hamon itong street parking ban, lalo na nga sa mga inner roads. Sa inyong pong pananaw, anong alternatibong solusyon ang maaaring ibigay ng mga LGU para sa mga residente na walang sariling garahe? Opo, Sheryl, gusto ko lang linawin na yes, full support po ang Metro Manila Council sa ating minamahal na DLG Secretary John Vic Remulla. So rin po natin talaga maibsan ang problema ng traffic sa Metro Manila at bahagi nga niya ng solusyon ay ang pagsasaayos ng ating mga parking. In fact, itong ang proposed parking ban, sangayon po may dyan. Ngunit ang mungkahi ng mga kapwa nating mayors at ito naman po ay bagay na aming binanggit kay Secretary Remulla nung tinanong niya po kami isa-isa nung aming pagpupulong ng Metro Manila Council noong Biyernes, ay instead of a total ban in all streets, ay sangayon po kami siyempre sa mga major thoroughfares, bawal po dapat dyan. Sangayon po kami sa mga mabuhay lanes, bawal po dapat dyan. Ngunit pagdating po sa mga inner roads, na maaari naman kahit magsagawa tayo ng one-side parking ay hindi pa rin to makakaabala sa dalo ng traffic. Maaring po sa mga panahon na hindi naman po rush hour o di kaya sa gabi, at dahil nga po malayo naman po sa mga main roads natin, ay baka pwede hong mabigyan ng konsiderasyon. Sapagkat kung total ban po, Sheryl, ang tanong ko, saan po natin napaparada ng ating mga sasakyan? Ngunit kung papayagan naman po doon sa mga kalye na not as high volume in terms of traffic flow, no? Basta makakadaan pa rin natin mga fire trucks, makakadaan ng ating mga ambulance, sa tingin ko po, no, mas feasible po yun because we have to also face certain realities. At ano yung mga realidad na yan? Nandiyan na po ang lahat ng mga sasakyan niya, no? Nabili na yan ng mga may-ari. Saan natin sila ililipat kung sakaling total ban nga po ang isang tagawa. So yun po, at tinitimbang po natin lahat yan. Rest assured that we will make decisions based on what is good for the majority, what situation that we have here. May kasalukuyan po bang lungsod sa Metro Manila na nagpapatupad ng ganitong klase ng scheme? Ano po yung nakikita ninyong magandang modelo para rito? Well, kami po sa San Juan, we have been doing this since 2020. In fact, ako naging May 2019, tinanggal po natin totally ang lahat ng street pay parking. Kung napapansin ni Sheryl at nandun technique po ngayon, Pinal Shopping Center. Before 2019, ang Club Filipina Drive, ang Eisenhower, ang Annapolis, ang Missouri, ang Connecticut, pinapayagan po ng nakarang administrasyon ang pay parking sa kalye. Tinanggal na po natin yan. Pati po sa paligid ng ICAT Xavier, dalawang malaking paaralan po natin, tinanggal po natin ang street pay parking. Ngunit yung mga smaller roads, mga inner roads po natin, ay through local ordinances, ay pinapayagan po ang one-side parking o di kaya parking tuwing gabi. Kaya nga po, ang napag-usapan Sheryl, ay ang bawat LGU ay magsasubmit po ng mga recommendations namin as to which among our streets in our cities ang bawal totally at all times, which of our streets ang maaaring one-side parking, which of our streets maaaring pwede sa gabi. Ito po i-evaluate ng isang technical working group na binubuo ng DLG, MMDA at ng Metro Manila Council. All of these will be evaluated at i-analyze po nila kung feasible nga pa yung mga suggestions na ibibigay po namin. So, at the end of the day, we will come up with a win-win solution here, Sheryl. At tingin niyo po talagang makakaya makapag-desisyon by September 17? Well, I don't want to give a definite timeline po, no? But what we can assure you is after our meeting last Friday, ang bawat LGU po ay talagang ginagawa na ang naatas sa amin
In fact, nakipagpulong na nga po ako sa ating mga barangay captains, ganun din sa ating mga heads ng traffic, pati ating police. At inaaral ho namin at in-evaluate. In case we have to amend existing ordinances, upon review kung meron mga existing traffic schemes sa ating mga barangay na dapat baguhin, we're also willing to do that. At the end of the day naman, lahat po yan ay within the power ng local government na amyendahan at ayusin at gawin mas maayos po. Mayor, isingit ko na rin po yung inyong inanunsyo tungkol dito sa pagbuo ng bagong drainage master plan, MMDA at DPWH sa Metro Manila. Sa parte po ninyo, paano ninyo sisiguraduhin na mas epektibo at sustainable ang bagong sistema kumpara sa luma? Yes, Cheryl, nag-usap po kami ni MMDA Chairman Don Artes and talagang luma na po ang existing drainage systems natin. Kung kaya magkakaroon nga po ng isang Metro Manila Drainage Master Plan, binubuo po ito ng MMDA at ng DPWH. Aralin po yung ating existing drainage systems, alin dito ang dapat ayusin, baguhin, lakihan, saan dapat magdagdag. No? Evaluate natin, maaaring iba rito ho, natayuan na ng mga structures, ng mga buildings, mga bahay. So maraming considerations po talagang dapat gawin. But we also have to ensure the interconnectivity of all of these drainage systems. No? Hindi pwedeng kanya-kanyang lungsod ang nagpaplano dito. Kinakailangan ma-consider talaga yung 17 LGUs altogether because we're one big metropolis. So through this master plan, makikita natin ano yung mga bagay na dapat ayusin pa. Alam natin talaga, nandiyan ang problema ng pagbabaha. Inaamin po natin yan at haharapin po natin yan. No? At sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano, ay umaasa po tayo siyempre na darating po ang panahon talaga na masolusyonan na ang problema po ng pagbaha sa Metro Manila. Gaano po kalaking pondo ang inaasahang kailangan para maisakatuparan yung bagong drainage master plan sa buong Metro Manila po? Cheryl, that is between the MMDA and the DPWH. Ang role po ng mga Metro Manila mayors dito ay basically to guide them. Kasi kami po nakakaalam pagdating sa mga lugar sa aming mga lungsod kung saan nagbabaha. No? So part of our tasking is basically to report to the MMDA and the DPWH. Ito yung mga lugar sa aming mga lungsod na tuwing umuulan ay talagang bumabaha. No? When it comes to funding po, that is really a function of the national government through the national budget. So yun naman po ay nasa Kongreso po. At kami pong mga mayors ay nagre-recommend lamang sa mga lugar kung saan namin dapat pong flood control ba sa aming mga lungsod. Nasa 15 milyong kilo po ng basura yung nalilikha kada araw sa NCR. May plano ba ang MMC na magpatupad ng uniformed anti-littering campaign o garbage segregation policy across all cities sa Metro Manila? Yes, Sherry, in fact, the data you just mentioned, yan po ay binahagi sa amin ni Secretary Remulla. On the average, ang isang tao, kada araw, 1 kilo po ang na-generate na basura. At kung 15 million po tayo sa Metro Manila, that means... Mayor? Yes, Cheryl? Ayun po, napuputol po kayo. Go ahead. Ayun. Sorry. Yes, so base po sa datos na binigay sa atin ni Secretary Remulla, on the average, kada tao, 1 kilo ng basura po ang na-generate araw-araw. At kung 15 million po tayong Pilipino sa Metro Manila, araw-araw, kinoconsider natin yung mga nagtatrabaho sa Metro Manila ngunit umuwi sa probinsya. That means 15 million kilos of trash nga yan. So we really have to revisit all our existing laws and ordinances in relation to solid waste management. Kinakailangan po talaga ng strict enforcement at kinakailangan talaga planawin mabuti, no? Paano ba ma-segregate, paano ba ma-reuse, ma-recycle ang bahagi ng pambasurang ito. Dapat hindi dapat tinatapon yan sa ilog, sa kanal, at mga creek. Dapat maging mas stricto tayo sa enforcement. Disiplina po talaga. Kailangan yan, Shell. Mapapansin natin tuwing bumabaha, anong sumasalubong sa atin kapag humupa ng tubig baha? Ang lahat ng basura sa ating mga kalye. Ibig sabihin, hindi makadaloy po ang tubig sa ating mga kanal dahil nababarahan ng mga basura. So, kailangan po
disiplinado tayo bilang mga mamamayan at kinakailangan siyempre ang gobyerno ginagawa rin ng tungkulin. Mayor, sa panayam po ng One News kay Caloocan Congressman Egay Erice, nabanggit niya yung tungkol sa garbage politics, kung saan ang mga garbage contractors umano ang nagbibigay pondo sa ilang kandidato kapalit ng bilyong-bilyong kontrata sa koleksyon ng basura. Sa tingin po ba ninyo I'm not familiar with that. sa tingin po ba I'm not ninyo familiar with that, Cheryl. Yeah. kailangan na ring Go ahead, please. imbestigahan po o i-review yung mga garbage contracts ng LGUs sa Metro Manila? Here in San Juan po, wala ho kaming such thing. No? Kung ano man po yung binanggit ni Congressman Erice, wala po akong information tungkol doon. So, I cannot comment about that, Cheryl. Pasensya po. Paano po ba ang siste ng, sa San Juan? Oh, of course, all of this goes through public bidding, no? Kung sino yung mga nananalong contractor sa bidding, sila po nagsiservice po sa atin. At ang bidding process naman po ay transparent po yan. Meron naman pong prosesong pinapagdaanan yan. Kinakailangan merong field reps po ang mga nagbibid. Kinakailangan accredited po sila. So there is a process that has to be followed. And of course, pag nakikita naman natin na kung sino man yung nanalo, at any point naman, kapag hindi nila nagagawa ang kanilang tungkulin, ay pwede naman po silang palitan base sa mga kasunduan na pipirmahan po. No? Hindi naman ibig sabihin absolute na sila na yan forever. Kung nakikita naman natin na palpak sila at hindi po nakokolekta ng maayos ang basura, ay pwede naman pong palitan sila at magpa-bid out ulit ng bagong kontrata pagdating sa collection ng basura. Magkano po ang inilalaan ng San Juan sa garbage, pagpudating sa usapan ng garbage collection po? Sharon, I don't have those exact figures now. Pasensya, no? I'll get back to you. But so far po, no, when it comes to garbage collection po rito sa aming lungsod, nag-set po tayo ng mga oras talaga na kung kailan ilalabas po ang basura, kailangan sundin yan. Kinakailangan. Ang hirap po kasi minsan, no, ang nangyayari, Cheryl, this is something that is a reality. Minsan yung iba hindi rin po sumusunod kasi sa oras ng paglabas ng basura. No? Kung kailan dumaan na yung truck sa kanilang barangay, saka sila maglalabas. So, minsan nangyayari po yan. I'll get back to you doon sa figures. I just don't have the exact numbers now. Punta po ako sa ibang issue, Mayor Zamora. Habol ko, ano po ang inyong reaksyon dito sa panawagan ni Senator Erwin Tulfo na buwagin na itong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at palitan ito ng kapital para sa livelihood dahil sa irregularidad? Yung 4Ps program po, dito sa San Juan, ay nakapagpag-graduate na po kami ng maraming pamilya. No? In fact, just about 3 or 4 weeks ago, I remember we had our last graduation. No? Pag sabihin natin graduation po kasi, ay matuturing na sila mga pamilyang kaya ng tumayo sa sarili ng mga paa. Sila po yung mga matagal na enrolled sa program at through their hard work, through their determination, nalagpasin nila yung pagsubok sa buhay at tuminhawa na nga po ang kanilang mga pamilya. So, sa San Juan po, nakikita naman natin nagiging effective po ang 4Ps program. But then again, if the good Senator Erwin Tulfo sees items that can be improved or at the same time, no, kung meron siya mga suggestions kung paano pagandahin ang programa, ay bukas naman po tayo dyan. At the end of the day po, ang 4Ps program ay under the DSWD. Kung ano naman po ang mapagkasunduan o madesisyonan po ng national government patungkol dyan, kami naman po sa local government ay susunod po. Marami pong salamat sa inyong oras, Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora.